problema ba sa marriage certificate ninyo at gusto ninyong mapaayos ito? Marahil ang problema ay yung pangalan ninyo, apelyido, o yung birth date ninyo sa marriage certificate ninyo. Kaya kung gusto po niyo malaman, panoorin niyo po yung video to hanggang dulo dahil ang video to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Video to guys ay share ko po sa inyo kung ano ko nga ba napaayos yung marriage certificate nila, ano yung mga requirements, magkano yung nagastos, at ano yung mga hindi mo dapat gawin kapag magpapaayos po kayo ng inyong marriage certificate. 2 years ago nga guys ay inayos ko nga yung marriage certificate ng magulang ko. Bago muna ang lahat guys, gusto ko lang pong linawin sa inyo na hindi po ako expert dito. Lahat po ang sinasabi ko ay based lamang po sa experience at experience ng ibang tao. Ginawa ko po yung video na to upang makatulong po sa mga kababayan natin Pilipino, lalong-lalo na po doon po sa mga first timer pa lamang po sa pag-asikaso po ng requirements ng pagpapaayos ng marriage certificate. Tulad nyo lang din po kami, hindi po namin alam na meron pong problem sa marriage certificate. Nalaman na lang po namin nung mag-aasikaso na lang po kami ng requirements po nila. Kailangan po namin kumuha ng passport. Sa case po namin, nagka-problema po, apelyido po na dinadala po ng mama ko galing sa tatay ko. Kulang po ng isang letra yung apelyido tatay ko doon po sa marriage certificate po nila. So, ano po yung ginawa po namin, papano, magkano? Unang-una po namin ginawa is inalam po muna namin saan po sila nagpakasal. Malalaman nyo po yun, marriage certificate po nila, kung saan po sila pinakasal. So, dahil may problem po doon sa surname ng magulang ko, ang kinakailangan po na requirements, first is yung marriage certificate po nila. Original copy po nun, PSA ng father ko. Dahil yun po yung dinadala ng mama ko na apelyido. PSA naman ng mama ko. Sa case po namin guys, 4 pala na PSA yung kinailangan po namin. Dahil nga, ang problem is apelyido po, father ko. Doon kasi sa marriage certificate po, kulang po ng isang letra. Kinailangan po pala namin ng PSA ng lolo ko that time. Kasi yung nandoon sa marriage certificate po ng father ko, yung apelyido ng lolo ko is same din sila. So mali din po, marriage certificate po ng father ko. So, request po kami na death certificate po, grandfather ko that time. O since wala po kaming other document, okay lang naman yun, basta meron kang original death copy. Patunay po na tama po yung apelyido po ng father ko. So, yun na po guys, 4 na po. Yung original copy, kinailangan po namin doon dahil nga may problem doon sa surname na gamit ng mother ko from my father po. The next po na requirements is 2 valid ID ng father ko at 2 valid ID ng mother ko. Sa case po namin, may additional din po na hiningi po na requirements. Kung may anak na po sila, need po nila na 1 or 2 po. Copies lang po, ESA, birth certificate ng kanilang mga anak. Medyo madami po yung mga requirements na hiningi po sa amin kasi nga po, surname po kasi yung pinapaayos po namin. Para naman din po na hindi na po kami pabalik-balik, so ang ginawa ko po is dinala ko po yung original copy mismo ng PSA ng kapatid ko at akin, if in case na hingan po nila ako. Kasi malayo po kasi local civil register po na asikaso ko. Isipin nyo po guys, galing po ako Cavite. Na-travel po ako going to Manila municipality para po mapaayos po yung marriage certificate po nila. Medyo hassle yun guys, and then kailangan mo pa na magpa-appointment. Yun din pala guys, depende po ito. Municipality guys kung saan kayo nagpakasal. My case guys, kailangan nyo pa po magpa-appointment. Pero hindi po lahat ganun. May possible din po na much better na prepared na po kayo lahat kasi meron din po mga municipality guys, inaasikaso na po agad nila. Kompleto na po yung details. Kaya much better kung kukumpletuhin nyo po muna bago kayo pumunta doon para hindi na po pabalik-balik. Sa case po kasi namin, hindi po namin akalain na sobrang dami po yung requirements na kakailanganin dahil meron ng mali doon sa marriage certificate. So, kailangan muna nilang paayos yun. Lang sila ng isang letra. If in case guys, na ang problema po ninyo is yung birth date po ninyo. If I'm not mistaken guys, pag birth date na yung pinag-uusapan na mali, kailangan po ninyo ng additional requirements ng medical certificate, TOR, Form 137 kung hindi po kayo graduate ng college. Kung high school naman, pwede naman yung diploma po ninyo. May certified true copy po. Yun po guys kung may mali po yung birth date. Kasi kailangan kasi na may proof po kayo niyan. Double check po nila kung tama ba yung birth date ninyo doon versus po from medical record. Kasi doon sa medical record guys, doon nila makikita. Yun guys kung may mali po doon sa birth date ng birth certificate niyo sa marriage certificate niyo. Meron na po kayo doon sa mga requirements na yun guys, pwede na po kayo mag-proceed po. Admission po ng inyong mga requirements, pwede na po kayo mag-proceed po sa local registrar office po kung saan po kayo pinakasal. Or bayad po ng processing fee is 1,000
kahit ilang letra po yan. Pero teka, processing fee yun. Hindi kasama yung mga miscellaneous nun. Yung 1,000 guys is yun po yung clerical error processing fees. 1,000 yun. Pero iba pa po yung miscellaneous like yung process fee stamp is in my experience po. Gastos po namin overall ay around 4,500 kasama na yung pamasahe ko doon. Kasama na yung mga photocopy po. Pag hindi clear, photocopy nila. Dinidisregard po yun. Tapos photocopy ka uli. Pero guys, yung sinasabi ko po na 4,500 is kasama na po yung pag-request po namin ng original copy ng PSA ng father ko, ng mother ko, at marriage certificate po nila. So, lahat-lahat na po yung 4,500. So, case basis yun guys. So, hindi po lahat is magiging ganun po din yung malalabas po ninyong pera. Depende po kasi yan sa processing po ninyo at depende din po yan sa mga requirements po na hinihingi po ng inyong munisipyo. Malaki lang po kasi yung bayarin po doon po sa process po ng pagpapaayos gawa ng dahil sa mga photocopies mali-mali. Sa totoo guys, kapag first time nyo pa lang po talaga sa pagpapaayos, naintindihan ko medyo critical po siya. Mag-start po talaga kayo sa umpisa na hindi nyo po talaga as in wala po talaga kayong alam. Kung kumpleto na po yung requirements nyo, pumunta na po kayo ng munisipyo, nasubmit nyo na po yung lahat, nabayaran nyo na po yung mga processing fees. So, ang mangyayari nun guys, is sila po yung magsasubmit May ng PSA. So, ang gagawin nyo na lang is mag-antay. Good news po guys, APCAS program. Yung APCAS program guys is bis na 12 processing yung ating PSA. Mapapabilis na yung process ng PSA. So, katulad sa amin dati, kung makapag-antay kami ng 6 months mahigit, minsan nga umabot pa ng 1 year. Ngayon guys, umabot na lang ng 1 month to 2 months na lang. So, good thing guys sa inyo dahil mas mabilis na po yung process po nila ngayon. And guys, is mag-aantay na lang po kayo. Bibigyan po kayo ng day kung kailan kayo pwedeng bumalik. Pero sakali guys, kung hindi kayo binigyan ng date, kayo mismo yung magtanong sa kanila. Kasi minsan sa sobrang busy, hindi na nila na-explain na okay, bumalik kayo sa ganito. Tapos, if in case na hindi din nila sure, hingi po kayo ng contact number. If in case na pwede namin silang tawagan kung okay na ba i-update. Ano yung mga hindi nyo dapat gawin kapag kayo po yung magpapaayos ng PSA? Pupunta kayo doon na kulang yung requirements ninyo. Kung malapit lang naman yung munisipyo sa bahay nyo, for it. Pero kung malayo guys, better na bago kayo pumunta doon, meron na kayong mga requirements. At least may mga photocopies na kayo. Kasi sisibakin kayo mamahal na Xerox copy po. So, din pala, labas ng local civil registrar, bigla lang na lumalapit sa inyo, wag na wag po kayong magtitiwala doon. Sa experience ko po guys, yun din yung mali ko. Naniwala po ako sa kanila. Ang nangyari po is, nagpagawa pa ako ng SPA, yun yung Special Power of Attorney. Ang Special Power of Attorney guys, nagamit lang yun, nire-request lang yun sa Notary Public kapag guardian lang kayo. Hindi kayo first degree. Pag sinabi kong first degree guys is, parents kayo or anak, yun yung first degree. Ako kasi is anak. So nga lang, dahil nagpaniwala ako dun, nagbayad pa ako ng 450 para sa dahil yun yung sinasabi nila. Kaya huwag kayong magtitiwala doon. Huwag na huwag kayong magtitiwala basta-basta sa mga tao nasa labas sa munisipyo na nag-aabang. Legit naman yung SPA, yung Special Power of Attorney. Legit naman yun. Kaso nagbayad pa ako, diba? 450 pesos din yun. Kaso hindi ko din nagamit. Kasi pagdating ko pala doon, kung first degree is hindi na kailangan lang yung SPA guys kapag kayo ay auntie, kapatid, attorney, guardian, o yung mga pinasuyo nyo. Yun, kailangan nyo ng special power of attorney po. Pero kapag first degree ka, kahit authorization letter lang, pwede naman yun. Pero yung iba ng munisipyo, hindi na nag-aas ng authorization letter kasi valid ID mo lang napatunay na nanay or tatay mo yun. Kung sakali na magtatanong kayo, doon na po kayo sa nagsubmitan po ninyo na requirements. Huwag kayong basta-basta nagtatanong, baking talaga kayo. If any case guys na para sa inyo is critical talaga yung pag-process at need nyo po talaga ng assistant, tatanungan, pwede nyo po siyang i-search po assist solution guys. Pwede po kayong magpa-assist sa kanila. Para silang mga personal assistant po ninyo. Kung meron kayong itatanong sa kanila kung ano yung procedure neto, ano kaya yung mga requirements dito, saan nga ba pupunta, assist din po kayo nila kung tama ba yung mga requirements na dadalhin ninyo kapag pupunta po kayo doon. Naghahanap po talaga kayo ng legit assist po sa inyo. Mas malinaw po paano yung process po talaga. Kasi naintindihan ko kayo katulad ko guys na sobrang hihirapan na, lalo na kapag first time na mag-ayos ng document. Talagang ka-idea. O kasi yung pakiramdam ng meron ka mapagtatanungan na legit. Kung gusto nyo magpa-assist guys, sa po-assist solution kayo dun. After nga nun guys, bumalik po ako dun. Bigyan niya ako ng copies ko po. Urban paper yun siya guys. Paper yun guys, na mga photocopies po. Tapos may mga tatak. Ibig sabihin nun, approved na
pwede na daw akong kumuha ng PSA. Ito po yung medyo mali ko. Yun nga is nag-request kami ng marriage certificate na panibago. Ganun pa rin yung result. Ganun pala yun guys. Kapag nag-request po kayo, hindi pa pala yun basta-basta na correct na po yung PSA marriage certificate po ninyo. Hindi pa na-submit sa pangkalahatan yung record mo. Nasa PSA main pa lang yung corrected na marriage certificate po ninyo. Doon muna kayo mag-request marriage certificate sa main ng PSA. Hindi pala sila basta-basta pwedeng pumunta doon. Wala kang appointment. Pero guys, if in case na katulad ko, wala po akong appointment, pero nakapasok po ako. Bakit? Ginamit ko po yung affidavit of clerical correction. Pupunta lang po kayo doon, tapos sasabihin nyo, sabi po ng municipality po namin, para mag-request ng original copy ng PSA na kasi approve na po. Yun lang yung sasabihin nyo. Then, kailangan may dala kayo ng valid ID. So, sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong man ang video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe. Basta tuloy-tuloy na panonood ng mga informative video na kagaya na to. This is Yanch and see you to my next video. Bye-bye.